Sabi, Rodrigo Duterte ordered 2016 killings of alleged Chinese drug lords. O, yan yung lumabas sa balita kanina, guys. Grabe, no? Alam nyo, mga kotsero, kanina nga, nung nakita ko tong balita na to, sabi ko, sounds familiarity. Sounds familiarity. Oo, akala ko, mga kotsero, teka lang, titignan ko muna kung ano Nung una ko nabasa to, mga kotsero, kanina, hindi ko napanood yung video yung kanilang confession. Pero ang unang pumasok sa isip ko, mga kotsero, eto. Alala nyo ba to? Alala nyo ba to? Ito yung unang pumasok sa isip ko. Akala ko, eto yun. Yung sa Parañaque City Jail. Akala ko talaga ito yun. Maniwala kayo, mga kotsero. Hindi ako, noon na, binulong ako pa yung misis ko. Sabi ko, love. Tingnan mo yung balita. Kasi parang, di ba, Chinese nga kasi, di ba? Chinese drug lords. So, binulong ako yung misis ko. Sabi ko, love, liga dito. Sounds family, di ba? Ay, oo, sounds familiar. Ganyan. Tapos yung binasa namin, iba pala. Sa Davao pa pala to. So, dalawa na yung alam namin. Just go! Oh my goodness. Ay, wait. Bago tayo pumunta dyan, as usual tayo mag-shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app, lagay nyo yung account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Pero kung nakalimutan nyo na, mga kotsero, ito kasi yung sa Chinese, yung sa Parañaque City. O, kasi 2016 din to 2 Chinese nationals among 10 killed in Parañaque City jail blast. Oo. Sabi, Senior Inspector Xavier Solda, spokesperson of the Bureau of Jail Management and Penology, said in a news briefing on Friday, August 10, the initial investigation revealed a possible plot of the inmates to bolt the jail and hold hostage the jail warden Superintendent General Bantag, who had been seriously wounded. Oo. So yun ang sinasabi nila, possible jailbreak and hostage taking. Pero ito kasi nakakaduda, guys, sa kwento na to. He said, kung sino yung investigador, sabi ng investigador, it remained unclear why Bantag met with the inmates without any personal guards with him. Sounds family. So, dati, ito lang yung alam ko. Ngayon, dalawa na sila. Ito yung pangalawa. So, sabi, noong 2016 daw, si Digong ay nag-utos na patayin ang 3 alleged drug lords sa Davao City Prison and Penal Farm noong 2016. Ano ko rin natin, mga kotsero. Medyo mahaba 22 minutes. Hindi ko na ipopost kasi 22 minutes, ang haba Pag pinost-post ko pa to, baka 3 oras tayo nandito. So, idedire-diretso ko na lang siya, magre-react na lang ako along the way. Siguro kung mag-post man ako, wala pang 1 minute, baka lang mag-konting react, etc. Or mag-explain ng kaunti, pero hindi ko na siya ipopost. Panoorin natin sabay-sabay. Hindi ko alam kung napanood nyo na to Pero panoorin natin sabay-sabay. Sinumpaang salaysay. Ako si Leopoldo Ontalan Tan Jr. Nasa 54 na taong gulang, Pilipino at kasalukuyang kapiit sa Service Support Company, Philippine Military Academy. Matapos makapanumpa na ngayon sa batas ay malaya at kusang loob na nagsasaad ng mga sumusunod. Noong taong 2005, ako ay nahatulan at nakakulong sa Davao Prison Penal Farm dahil sa paglabag ng RA 9165. Noong mga bandang July 2016, habang sinisilbi ko ang aking sentensya sa maximum compound, dumalaw sa akin ang kaibigan ko na si SPO4 Arthur Narsulis. Si SPO4 Arthur Narsulis ay kaklase ko noong high school. At sa kanya din ako humihingi ng tulong ng aking kaso.
Siya ay naka-assign sa CIDG-11 at nakabase sa Davao City. Okay. At boss niya si Colonel Edelberto Leonardo, Regional Chief ng CIDG-11 Davao City, at Lieutenant Colonel Rina Garma. Noong araw din yun, nakiusap sa akin si SPO4 Arthur Narasulis at sinabi niya na may ipatatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin ko namin ang presidente. Eto na naman, si Edelberto Leonardo na naman, guys. Baka nakalimutan nyo na. Ito yung sinabi ni former Senator Trillanes na tagahawak doon ng pondo para pumatay ng mga alleged drug personalities. Siya daw yung bagman ba? Parang ganun. Patay tayo dyan. Ayun na naman, lumabas na naman pangalan niya. Si Edelberto Leonardo. Pangalawa na to. Actually, doon pa siya sa Blue Notice ng ICC, if I'm not mistaken, yung iniiyak ni Bato de la Rosa. Sabi pa ni SPO4 Arthur Narasulis, sayang din itong isang manok kada ulo. Sa aking pagkakaintindi at pagkakaalam, ang isang manok ay 1,000,000. Woo! Wow! Tinanggap ko ang alok ng SPO4 Arthur Narasulis na pera at pangakong makakalaya ako. Dahil naniniwala ako 1,000,000 daw kada ulo? My goodness! Sa drug lord? Dahil naniniwala ako sa kapasidad at kakayahan ng boss niya na si Colonel Edelberto Leonardo na matutupad nila ang kanilang pangako dahil sa malakas sila sa taas. What the F? Tinanong ko kay SPO4 Arthur Narasulis kung sino ang mga tatrabahuin at pinakita niya ang isang kapirasong papel na naglalaman ng mga pangalan ni na Chukintong at Jackson Lee. At sinabi pa ni SPO4 Arthur Narasulis na 3 sila, ngunit yung isa na may pangalan na Peter Wang ay darating mamayang gabi dahil manggagaling siya sa ibang kolonya. Nagpakita pa si SPO4 Arthur Narasulis sa akin ng isang papel na naglalaman ng iba't ibang pangalan ng 32 na Chinese drug lords na nakapiit sa iba't ibang kolonya. Sinabi pa ni SPO4 Arthur Narasulis na ang mga Chinese na mga ito ay drug lords at galit ang presidente sa kanila. Kinabukasan at sa mga sumusunod na araw, nagmanman ako at nagtanong-tanong ako tungkol sa 3 Chinese drug lords. At nalaman ko na ang mga ito nakakulong sa foreign ward na bakod ang pagitan sa amin at may barbed wire pa. Kaya isang gabi, tumawag ako kay Arthur Narasulis at sinabihan ko na mahihirapan ako na kunin yung 3 Chinese drug lords kasi nakabukod sila. May bakod at may barbed wire pa. Sinabihan ako ni SPO4 Arthur Narasulis na maghanap ako ng kasama ko para sa trabaho sa 3 Chinese drug lords. Grabe naman to. Ibabartulinan na lang kami at doon na namin isasagawa ang pagpatay. Ang haba ng sworn statement niya. Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ng selda ni Fernando Magdadaro. Dahil dito, inilipat muna kami. Excuse me, sinusundan namin ng iyong affidavit, no? Nilampas. Parang hindi kasama itong pahinang ito. Pwede bang malaman kung kasama ito sa iyong itong number 14, page 3? Para lumagpas ka. Baka na-escape. Nag-page 4 na siya eh.
Number 14, Paki 13. Wala siyang page 2 siguro. Ano, Omae? Ano sabi ng mga DDS? May script daw? Natural, sworn statement yan eh. Sa akin nakakita ng sworn statement na hindi nakasulat. Anak ka natin, Baklong. Ang bobo naman yan. Sino nagsabi niyan? Omae Wamo Shinderu. Ang bobo naman nun. Nagbabasa nga siya ng sworn statement para hindi siya magkamali. Bobo lang ha, bobo lang. Pati nga si Harry Roque kapag kapag nasa hearing, nagbabasa ng statement niya, introductory statement niya eh. Saan mo siya i-interpolate? Babasahin niya muna yung kanyang sworn statement, saka interpolate, saka atakihin yung statement niya. Ganun yun. Dumikit lang. Dumikit pala eh. Ba't kasi madikit? Number 14. Galing sa 13, di ba? Ba't kasi madikit? paki Kuya naman? paki-check mo nga ulit kung yan ba kasama sa iyong salaysay. Opo. Kasama ba yan? Tama po. Pakisagot mo lang. Yan bang pahinang yan ay kasama sa iyong sinumpaang salaysay? Oh, Kasama kailangan po. sabihin kasi for the sige. record yan eh. Pwede mo nang ipagpatuloy. Dito ko na kinausap si Fernando Magladaro. Nakasama ko din na bilanggo sa Davao Penal Farm and Prison Farm. Si Andy ay kaibigan ko at alam ko na isa siyang trabahante. Okay. Sa sumunod na araw ay bumisita si SPO4 Arthur Rasulis at kinausap kami ni Andy sa labas ng Davao Penal Farm. Dito binuksan ng gate officer ang control gate at nakita ko din sa gates si Superintendent Gerardo Padilla at tinapik pa ako. Noong papalabas kami ng gate, narinig ko yung isang empleyado sa pintuan napuntahan si Portalisa, Major Portalisa. Sabihin nyo na may dalaw siya, ang classmate niya na si Garma. Ang Garma na tinutukoy ay si Lieutenant Colonel Ruina Garma na sa pagkaalam ko ay taga CIDG. Oh. Kilala ko si Lieutenant Colonel Ruina Garma, nakarelasyon ni Art SPO4 May ganun. Narsulis. May ganun pang drama. May relasyon pa. Kinabukasan, nagkaroon ng search at pinalabas na may nakuhang sachets ng shabu sa aking bulsa. Dahil dito, ako ay dinala sa Bartolina, Silda 6, kung saan nakasama ko si Fernando Magladaro na nakuhanan din ng shabu sa bulsa. Okay. Sa loob ng Bartolina, lumapit si Jimmy Portalisa at sinabihan ako ng, "Tol, trabahuin nyo yan. Hindi kayo pwedeng pumalpak." Okay. Habang nasa Bartolina kami, si Jimmy Portalisa ang nagbibigay sa amin ng kanin, ulam, sigarilyo at coke. Oh, sarap ah. Naka-Bartolina, Pagkaraan ng naka-coke. 2 araw, dinala ng mga taga-Bucor yung 3 Chinese drug lords sa Okay. Bartolina, Silda 6. Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ni Fernando Magdadaro. Baka alam na tatrabahuin. Dahil dito, nilipat mula kami sa Bartolina, Silda 4. Saka pumasok ang 3 Chinese drug lords at pagkaraan ng ilang minuto ay binalik din kami sa Bartolina, Silda 6. Okay. Noong August 13 ng gabi, pinagsasaksak na namin yung Uy! 3 Chinese drug lords. Ginamit ko ang korta at pagsaksak at si Fernando Magdadaro naman ay gumamit ng 29 balisong sa pagsaksak. Ang korta at Saan kayo 29 balisong na nagamit ng palaksak na binigay ni Leo Pinkian 1 araw bago yung insidente.
What the Si Leo Pinkian ay mayor ng Bartolina. Napag-usapan namin ni Fernando Magdadaro na sabay naming sasaksakin yung 3 Chinese drug lords kaya't pinagsasaksak niya si Chu Kintong habang pinagsaksak ko naman si Peter Wang. Pagkatapos sumunod na pinagsasaksak ni Fernando Magdadaro si Jackson Lee. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa 3 Chinese drug lords, nilagyan ni Fernando Magdadaro ng malong yung rehas ng Bartolina, Silda Sais, para hindi makita ang duguan na katawan ng 3 Chinese drug lords. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Silda Sais, at sinabi niya na, anong ginamit ninyo? Ihagis sa labas. At hinagis naman namin ang korta at ang balisong sa labas ng silda. Tapon ebidensya. Nilabas namin sa selda ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Puro. Pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Habang naglalakad kami papuntang Investigation Section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Okay. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte. Dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali lang, no? Na-imagine ko yung boses ni Duterte. Di ba? Parang gano'n. Good job. No. Good job. Pero naman, parang dinuguan. Grabe. Diyos ko. Rodrigo Duterte. Ay, kulang ng brut. Ano ba nga yung sinabi? Teka. Balikan nga natin yung sinabi. Ayan, oh. Congrats, Superintendent Padilla. Brut. Job well done, brut. Pero grabe. Grabe yung dinuguan. Brut. My goodness. I hate drugs. Teka muna, medyo seryoso yung sinabi mo eh. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Habang naglalakad kami papuntang Investigation Section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung dinuguan. Brut. Meron kang kasing binanggit eh, na pangalan eh. Yung nandito sa number 29. Ito ay pinaninindigan mo. Opo. Pwede bang pakiulit mo ulit kung ano yung sinabi mo dito? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Oo, hirap Nakausap mo i-confirm ba yan. si President Duterte? Naririnig ko lang palagi yung boses niya kaya pamilyar yung boses na narinig ko. Sige, patuloy. Medyo mahirap i-confirm yung sinabi doon na i-connect mo si Digong. Medyo mahirap i-connect si Digong dyan kasi narinig lang eh. Narinig ko lang naman eh. Doon sa kausap ni Superintendent Padilla. Oo. So, he's not sure. Kaboses lang daw ni Digong. But you know, it can be anyone. Kung magiging kung ipagtatanggol ko si Digong, tulad ng mga Duterte Balahura supporters, sinasabihin ko. Di ba?
Narinig lang pala eh. Hindi naman pala sila sure. Oo. Pero alam nyo, mga kotsero. Alam nyo kung sino makakapagpatunay na si Digong yun? Alam nyo kung sino makakapagpatunay? Si Padilla. Superintendent Padilla. Siya yung kausap eh. First hand info. At least mga kotsero, no, we can surmise this. At the very least, pwede nating makuha yung ganitong impormasyon. Meron kang first-hand testimony. Meron kang first-hand testimony ng pagpatay doon sa Chinese drug lords. Siya'y pumatay eh. Sino yung nag-utos sa kanya? Yung mga pangalan na sinabi niya. O yun yung, at least doon, pwede mong i-implicate up until that level, hanggang doon sa level na yun. Pero yung hanggang kay Digong, yung masyado malaki yung talon eh. So, hearsay siya, hearsay. Sa kanya. Pero ang makakapag patunay nun, kung yung sinabi niya ay tapos sasabihin ni Superintendent Padilla, ay opo, totoo po yung sinasabi nitong mamang to. Totoo yung sinasabi niya, kausap ko talaga si former President Duterte. Ayun, may direct link ka. Sila yung magkausap eh. Ganon. Pero sa level na to, kung siya ang magsasabi na si Digong yung narinig niya, medyo hindi hearsay yun, medyo hindi ka panipaniwala yun. Pero kung si Padilla mismo ang magsasabi, i-corroborate niya yung sinabi nitong si Kuya, ayun, go yun. Oo, tama yun. Pasok sa banga yun. So dapat si Padilla ang umamin na nakausap talaga si Digong. Siya yung mag-corroborate sa testimonya nito. So dalawang witness agad ang kailangan mo. Although syempre, at least ano ngayon yung value nito? Ang value nito, mga kotsero, naituro niya kung sino yung kausap. Yun yung halaga niyan. Ngayon, ang pipigain mo yung isa, si Padilla. Yun ngayon ang pipigain mo. Lang. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Okay. Pagkatapos kaming imbestigahan sa IS, kinausap kami ng hipi ng Bartolina na si Jerome Glassi. Dami siya ng pangalan. Pinapapili kami kung saan selda ang gusto namin at pinapalinis ni Superintendent Padilla. Pinili namin ang Bartolina selda sa IS at doon kami naglagi ng 3 linggo. Pagkatapos ng 2 araw, dumalaw sa akin si SPO4 Arthur Narsulis at sinabihan kami na nandito na ang reward ninyo. Uy. At tig-1,000,000. Woo! Saan ko ito ibibigay? At ang sagot ko, ibigay mo ang 1,000,000 sa asawa ko. At ang sani naman ni Fernando Magdadaro, ibigay ang 1,000,000 sa kanyang asawa. Pagkaalis ni SPO4 Narsulis, naisip ko na ang usapan namin ay 1,000,000 kada ulo. Kaya kulang ang reward. Kulang, 2,000,000. Na natanggap ng mga asawa namin. Ngunit naisip ko rin na isi-target lang naman at importante ay ang kalayaan namin. Noong sumunod na araw ay dumalaw ang asawa ko at ang asawa ni Fernando Magdadaro at kinumpirma nila na natanggap na nila ang tig-1,000,000. Palagi kong tinatawagan si SPO4 Arthur Narsulis tungkol sa aming paglaya at ang palagi niyang sinasabi, mag-antay-antay lang kayo, makakalaya din kayo. Sabihan namin ang presidente. Okay. Naghintay kami sa pangakong yun hanggang matapos ang administrasyon, hindi kami tinulungan na lumabas. Hanggang sa pinaamin nila ang kaso ng pagpatay sa 3 Chinese drug lord at kinasuhan kami ng homicide. Ngunit sa kalaunan namin, para matapos na
at tulungan kaming makalaya. Nakumbik kami sa pagpatay sa 3 Chinese drug Siyempre. lord. Extended pa ngayon yung Ibinigay ko prison itong sentence salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Ginawa naman naming ang pinatrabaho nila pero hindi naman tinupad ang kalayaan na pinangako. Ang lahat ng sinasabi ko Parang ay mali yata yung galit niya. sa salaysay na ito ay pawang katotohanan lamang at walang sino man ang nagturo o nag-impluensya. At alam ko rin na maaring gamitin laban o pabor sa akin, sa ngayon ito ay na lang po ang masasabi ko at wala nang idadagdag pa sa aking salaysay. Bilang patuto, lumagda ngayong ika-21 Agosto 2024 ang lungsod ng Baguio. Maraming salamat. Okay, salamat Mr. Tan. Ito bang sa salaysay mo, pirma mo ito? Opo, Your Honor. Okay, meron ka pa bang idadagdag na Wala na po. wala ka nang dadagdag? Okay. Mr. Tan, pwede ba kitang tawagan na tata? Opo, Your Honor. Sa binasa mong salaysay, sa pahina 5, numero 28, 29, at 30, sa number na 28, 29, at 30 Basa. ng iyong affidavit, nakakagulat ang mga sinabi mo, tata. Baka lang kako naman nagkamali ka ng basa, namali ka ng basa. Pwede mo bang basahin ulit ng malakas at malinaw yung number 28, 29 at 30? Pinahulit pa. Mr. Chairman, tata. Pinaulit pa yung binabasa. Yung binasa kanina. Just go. Oh, sige, laban. 28, 28, 29. 29, 30 po, tata. Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawa, dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente Duterte, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Sorry pero parang medyo ang tanga naman ng Padilla. In-announce pa. Medyo tanga siya. May confession. May confession ng krimen. At least pa ako, Chero, no? Yung first-hand information tungkol dun sa sinabi ni Padilla na tinawagan siya ni Presidente Duterte. Ayun, at least established na yon. Kailangan na lang i-corroborate yung testimonya niya at i-confirm ni Padilla na ang kausap niya, in fact, was former President Duterte. Yun ang kailangan na lang, yun ang kailangan niyang i-corroborate. Kung buhay pa siya, malay natin, di natin alam, baka mamaya bukas makalawa, meron na tayong mababalitaan na Superintendent Padilla na lumulutang-lutang sa kung saang ilog. Alam nyo, eto sabi ni Edel Toto Balduesa, I don't know if the testimony will stand in court. First-hand testimony is usually the best
the best evidence presented in court. Of course, mas matibay yung in absence of a documentary proof, testimonial evidence is the next best thing. Yun. Iba na ibig kong sabihin. So kung wala kang papeles na magsasabing itong taong ito ay gumawa ng krimen, or wala kang ibang ebidensya that will, yung smoking gun ba? Wala kang smoking gun at yun ang yung testimonial evidence ang next best thing. Kaya nga kailangan dito makorroborate ito ni Padilla, Superintendent Padilla. Kasi kung itong si Superintendent Padilla, sasabihin niya na, opo, si former President Duterte po yung kausap ko. O di first hand testimony niya yun. Hindi nyo pwedeng yun. Hindi nyo pwedeng sabihin na, hindi, sinungaling ka kasi ganito, ganyan. No. Ang makakapag-disprove lang nun is also evidence. Diba? Paano mo masasabing, for example, paano mo masasabi na ikaw yung nakausap mo si former President Duterte dito sa opisina, wala ka naman sa opisina, nandito ka sa ibang lugar. So, mga ganun ba? Yun. Pwedeng ma-debunk, kumbaga. So, depende, yung rebuttal would depend on what is what was mentioned. But mga Kojero, yung pagpatay niya is already first-hand testimony. Yung pag-amin niya sa pagpatay at doon sa pagsabi niya na narinig niya kay Padilla na tumawag kay Padilla si Duterte para i-congratulate siya. Ayun, that's first hand. Ngayon, para maging totoo ito, para mas stronger ito, mas matibay, ang gagawin nila, or yung mga sa investigation na to, hanapin si Padilla at i-corroborate yung testimony nito. Tapos samahan ng documentary evidence, etc., etc. Para mas matibay yung ebidensya. But, I don't want to speculate on the truth or falsity of his statement unless it is verified in court. Diba? So, tuloy natin. Mr. Chairman, Tata, hindi lang po sa buong Pilipinas na naririnig kayo at napapanood, kundi buong mundo sa oras na ito. Uulitin ko po sa iyo, baka po namali tayo ng dinig. Basahin ko po ulit sa inyo. Number 28. Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko na pinindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe yung ginawang dinuguan." Number 29. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Numero 30. Number 30. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin dahil sa sinabi nito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si Presidente Duterte. Niyabang pa kasi. Ba't niyabang? Tata, sigurado po ba kayo ang boses ni dating President Duterte, yun ang narinig mo habang kayo'y naglalakad? Opo, Your Honor. Bakit? Paano mo nasabi? Mr. Chairman, wala na po akong itatanong. Uy, walang kundi follow-up. in this light Uy, kulang. of this very serious and sensitive development, may I move in the interest of fairness
may I move to invite the former president to hear his side on this matter. I raise my case, Mr. Chairman. Thank you, Senior Deputy Ay. Speaker Gonzales. There Too is a soon, motion too early, to too invite early. the former president Too early. to shed light on the issue raised before this committee in the spirit of fairness. Mali. Too early, Is too there early. any second? Duly seconded, and hearing no objection, the motion is carried. Mali. It's too soon. Too soon. Dapat si Padilla muna ang pina-invite nyo. Lahat ng binanggit niyang pangalan doon, dapat sila muna ang pinapunta nyo dyan. Para kapag pinaharap nyo na si Digonggong, ipit na siya. Nagmadali naman kayo. Mali yung strategy dito. Dapat hindi... I mean, kung fan kayo ng mga congressmen na nandito ngayon, it's well and good. You know, I think they're doing something good. Si Congressman Barbers, patagal nang inaatake niya ng illegal drugs eh. Matagal na yan eh. So, alam na natin na na yan talaga yung so it's too soon. It's too soon. Dapat yun munang mga pangalan na binanggit. Kasi mahirap mahirap yung kulang ka pa eh. Kasi yung evidence na sinabi niya, although it's testimonial and it's really it's first-hand information, no one can dispute that except other evidence as well, except contrary evidence. Kaso nga lang, hilaw pa eh, kulang pa. Konting luto pa sana. Dapat niluto pa nila ng bahagya. Dapat nilagyan pa nila ng konting rekado. Kumbaga sa adobo, kulang pa sa toyo. Ginisa na eh. Nagisa. Kaso nga lang, kulang sa toyo. Kulang sa toyo eh. So, kulang. Pinatawag na raw si Padilla. Well, again, mga kotsero, hanggat hindi umaapir, wala siya dyan. So, ako, mga kotsero, I mean, it's not wrong to do that, by the way. It's not wrong to invite si Digong. Kaso, masyado pang maaga. It's not whether hindi importante kung i-invite mo siya o hindi. Importante yung kapag na-invite nyo siya, kompleto na yung facts. Kasi baka nakalimutan nila, mga kotsero, si Digong ay isang piskal. Hindi lang ho siya isang piskal. Siya po ay intrigero. Oo. Intrigero yan. So, tsaka si Digong magaling magsinungaling. Madami siyang pwedeng ilusot. Mas maganda kasi, kapag in-invite na si Digong, kasi ngayon makakapag-prepare siya eh. Or baka ang strategy nila is to invite Digong, quote-unquote, in the interest of fairness, tapos, malamang sa malamang, hindi naman pupunta yan si Digong. So, baka ang strategy nila, parang low-key pahiya, parang so sana binuo muna nila yung kwento. Kasi tulad niyan, meron ka na nung hitman eh. Nandiyan na yung kwento nung hitman. O tapos next, kunin niyo yung kwento nung nag-utos dun sa hitman. Tapos pag nakuha niyo na yung kwento nung nag-utos dun sa hitman, saka niyo pigain siya tungkol sa mastermind. O di na, umabot na kayong kay Digong. Lalo mga kotsero na pinagmalaki pa nga nung Padilla. Tinawag ako, kinongratulate ako ni President. Kinongratulate ako ni President Duterte. What the hell? Ba't mo ginawa yun, sir? Grabe siya. Kaya nyo siyang muna, mag-isa ng konti, di ba? Let it simmer for a few hours or a few minutes. Tapos saka birahin, di ba? But anyway, that's their strategy. Bahala sila dyan. Bahala sila sa strategy nila. Hindi ko lang alam kung paano mag-work yung strategy nila. Kasi, again, baka let's say pumunta ka sa hearing si Digong at meron siyang plausible deniability. Di ba? Kung pumunta dun si Padilla, tapos dala-dala niya yung cellphone na usap nila, tapos pinakita niya yung phone number, ito yung phone number ng conversation na yon.
Tapos meron timestamp, o di may documentary evidence ka na, meron ka pang testimonial evidence. Sure na sure. Diba? Pasupinan nyo yung phone. Kung buhay pa yung phone. Pasupinan nyo yung phone. Diba? Mahirap yung phone records, although sa Pilipinas kasi, alam niya meron tayong meron tayong mga privacy at chenes. So, may mga bagay na hindi mo makukuha kung walang court order. Let's see. Malay natin, umubra yung strategy nila, di ba? We don't know. Tuso si Digonggong, Diablo yan. Di ba? Kaming mga nabudol ni Digong, alam namin yung feeling. Kaming mga nabudol ni Digong, alam namin yung feeling. Oo, na na kami dyan, napaso na kami dyan. I just hope that it will pay off. Yun lang. I hope it will pay off and walang masyadong damage. Baka magka-damage. Ayan. Hanggang dito po muna tayo mga kotsero for this video at maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel at pa-follow tayo sa ating Facebook page. God bless all of you and I'll see all of you in our next Coach Jared Live. See you guys. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?